Kung nag-work ka sa iba't ibang company and iba't iba yung location nito, most likely, hindi consolidated o merge ang pag-ibig contribution mo, lalo na nung time na wala pang virtual pag-ibig. At kapag hindi consolidated ang pag-ibig contribution mo, hindi mo mamamaximize ang benefit nito. Kaya naman sa video na to, pag-uusapan natin kung paano magpa-merge or magpa-consolidate ng pag-ibig contribution online nang hindi mo na kailangan pumunta pa sa branch ng pag-ibig. And if you're interested, please keep on watching the video. Hi guys, I'm Rika G and this is Rika G channel. Welcome back for another vlog, and before I start, please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new on this channel talks about lifestyle, tips, tutorials, and reviews. For today's vlog, pag-uusapan natin kung paano magpa-merge or magpa-consolidate ng pag-ibig contribution nyo online nang hindi nyo na kailangan pumunta pa sa branch ng pag-ibig. So, bakit nga ba natin muna kailangan magpa-merge or bakit natin kailangan magpa-consolidate ng pag-ibig contribution natin? So, yung isang reason is kapag nag-work ka sa iba't ibang company and iba-iba yung location nito. So, hindi kasi siya katulad ng SSS na centralized na dati pa. So, si Pag-ibig kasi, previously, kung iba-iba yung location, wala pa silang online nun, hindi merge or hindi magkakasama yung mga hulog mo sa isang branch lang or wala silang system dati. So, kailangan mo siyang ipa-merge lalo na kung ikaw ay maglo-loan, kung mag-a-avail ka ng housing loan, ng multipurpose loan, kailangan mong ipa-consolidate yon. Like, etong nangyari sa akin, nag-start kasi ako mag-work 2000, year 2000 pa. So, nag-working student ako that time and yung mga pinasukan kong mga fast food, iba-iba siya. Meron akong 3 months, meron akong 4 months, merong 5 months. So, pag chinek siya sa SSS record ko, nasa 240 na yung contribution ko. Pero dun sa Pag-ibig ko, hindi pa siya aabot ng 150 that time nung nagpa-consolidate ako. So, maraming nawawala, hindi siya consolidated. So, isa yun sa reason kung like me na iba-iba yung pinasukan nyo, iba-iba yung location niya, kailangan nyo mag-request kay Pag-ibig para ma-merge and ma-maximize nyo yung benefit ng Pag-ibig. Isa pang reason is kung merong discrepancy sa record mo, so kailangan mo siyang ipa-merge. So, there are 2 ways para makapagpa-merge ng record or ng contribution or consolidate ng contribution sa Pag-ibig. Pwede siyang online and pwede ding sa branch. So, yung ituturo ko ngayon is yung online kasi ito yung pinakamabilis, less hassle, and mas efficient kasi mabilis siya mapaprocess agad ni Pag-ibig and mostly naman online naman yung transaction ngayon. So, mas okay yung online. Di mo na kailangan pumunta sa branch, di mo na kailangan pumila. So, kahit na nasa work ka or may pasok ka, pwede mong ma-send yung request mo online. So, let's discuss naman what are the requirements para makapagpa-merge or makapag-consolidate ka ng contribution. So, ito yung mga requirements. Unang-una sa lahat, itong request for consolidation, merging of members record. Ito, yung form, RCMMR form. So, dito sa RCMMR form, nakalagay dito yung mga details. Ano-anong details yun? Pag-ibig mid number. So, di ba may ini-issue sa atin si Pag-ibig na ID? Meron yung mid number sa taas. So, yun, kailangan natin yun. Member's name, date of birth, marital status, email address, and yung present na employer, employer business address, and contact number. Tapos yung purpose ng pag-merge. So, provident benefits claim yung nilagay ko. And then, nakalagay yung previous employer name, previous employer address, and kung kailan yung date mo doon. So, para mabilis mo makita yung mga previous na employer mo, lalo na kung medyo may katagalan na, pwede kang mag-print ng SSS history mo online. So, dun sa SSS history nakalagay yung company, pati kung ano yung years or period covered mo dun sa company na yon. I'll put down sa description box sa baba yung link para makapag-download kayo and makapag-print netong form. So, after nyo siyang fill upan, pipirmahan nyo and scan or pwede ring picturean. Kailangan pirmahan talaga yung form, hindi siya pwedeng e-signature. Next na requirements is 2 valid ID. So, kasama dito yung Pag-ibig na ID. And then, ito yung list ng ID. Ipa-flash ko dito sa screen.
And then third na requirements is yung SSS Employment History. So yung SSS Employment History, makukuha nyo siya kapag meron kayong SSS account online. So meron doon na kung paano mo kukunin yung SSS Employment History. And then yung tatlong requirements na yan, yung RCMMR form, yung 2 valid IDs, and then itong SSS Employment History, i-email nyo siya sa contact@pagibig.gov.ph. So, ito ilalagay ko dito sa screen yung email address. So, lagyan nyo ng subject. Nakalagay is yung pag-ibig number nyo and request for consolidation/merging of pag-ibig contribution. Kung halimbawa naman is yung ipapamerge mo nung time na single ka pa, much better na kumuha ka na rin ng PSA marriage certificate mo and i-ready mo. Kasi katulad nung sa akin, almost all ng nawawalang record or hindi na consolidate na record is yung time na single pa ako. So, nag-email sila pabalik sa akin, nagre-request ng copy ng PSA na marriage certificate. So, kumuha pa ako nun. And pwede din yun kunin online. Kung wala ka pa nun, lalagay ko yung link dito sa taas for the tutorial ng video, or i-click nyo yung description box, ilalagay ko yung link doon ng video tutorial kung paano kumuha nun. So next naman, gaano siya katagal mag-consolidate? Depende kasi yun sa dami ng i-consolidate. So pinaka matagal is 17 days. Pero yung sa akin kasi, parang wala pang 1 week na consolidate na. Kasama na dun yung pag-request nila sa akin ng PSA na marriage certificate. So, nag-reply sila parang 2 days lang, nag-reply sila agad na nanghihingi ng marriage certificate. Tapos, binalik ko, nag-email ako pabalik. And then, nakuha ko na agad yung record na merged na siya. Chinek ko siya sa Pag-ibig online ko na account, na merged naman siya doon. Kaya lang, meron pang ibang mga records pa rin na hindi na-merge. So, merong mga company or mga food chain na hindi na-indicate doon or hindi pa siya na-merge ni Pag-ibig. So, nag-email ako sa kanila, tumawag ako sa customer service, and yung advice kasi doon is magpasa daw ako ulit ng request for merging. Pero nung nagpasa ako ng request for merging, yung advice naman nila is mangingi ako ng copy ng contribution ng company. Which is, itatry ko kasi medyo matagal na rin yung panahon na yun. Baka wala na akong record dun sa ibang mga company. So, kapag magpa-follow up ka naman and nagpas na yung 17 days, pwede kang tumawag sa hotline nila. Ito yung number nila sa screen para makapag-follow up ka. So, that's it for our tutorial kung paano mag-consolidate or magpa-merge ng Pag-ibig contribution online. If you have any questions, please write it down below and I'll try my best to answer your questions. Thank you for watching Rika G channel. Till my next video. Bye!